Hello! Happy holidays! We are back sa ating pick a card or pick a crystal reading. This is for the theme finances. So, finances ang theme natin ngayon. Lalo na magpapasko, tingnan natin kung anong ganap o anong pwedeng mangyari sa atin. So, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para titigang mabuti ang tatlong decks na may kanya-kanyang crystal sa ibabaw. Pwede kayong mamili, depende sa deck na gusto nyo. Kung tinatawag kayo ng itsura ng deck, yun ang piliin nyo. O pwede din naman na para baka mas visual kayo at leaning towards the type of crystal, pwede din naman na depende sa crystal lang inyong piliin. So, crystal number 1, this is a green tourmaline. And the deck is Tarot of the Mystical Moments. Deck number 2, this is a Chalcedony. At ang deck ay Techoli Tarot. And the last deck or deck 3 is, ang crystal is a Pyrite. A crystal of abundance or finances. At ang deck ay ang Yokai Tarot deck. So, I'll give you a moment or pause nyo muna tong video na to para mamili ng deck na gusto ninyo. Again, ang ating topic today, ano ang kailangan kong malaman ukol sa aking kaperahan o advice pagdating sa kaperahan. Basta finances ang ating theme. Pause nyo lang po o mamili. Alright, deck 1 para sa mga pumili ng green tourmaline at ang deck na Tarot of the Mystical Moments. So, ano ang kailangan kong malaman pagdating sa kaperahan, finances, lalo na end of 2025 at simula na ng 2026 in a few weeks time. Nice! Sorry, pero ang naisip ko, magkakaroon ka ng manliligaw or parang partner na siyang, kung hindi siya ang, natawa ako kasi ang una talagang pumasok na phrase sa utak ko ay, iaahon ka sa kahirapan. Pero, of course, hindi yun applicable sa lahat. Ano po? So, pwede kasi na-interpret natin yun as, you will be connected with someone. So, romantic to, no? You'll be connected with someone who is very financially savvy or financially stable. Or kung hindi siya financially stable, middle class lang din, or masipag na manggagawa, siya ay may magandang mindset pagdating sa pera at may impluensyahan kanya. Pwede kasi na you have been in a period of parang hardship, alam mo yun, ang dami mong naitanim na ipundar, pero hindi pa siya ganun, hindi mo pa naaani. Yung, kumbaga, wala pang return on investment. Tingnan mo, oh, meron siyang nasa likod niya na mga flowers, inani niya yung flowers, pero mabigat siya kung tutuusin. Maraming maganda na pangyayari, pero kung tutuusin, may pinagdadaanan tayo na hirap para lang ma-achieve yun. So, pwede na tayo, kasi Knight of Cups, this is a message of love. Pwede kasi din, actually, we could interpret it as, kung hindi ka ma-impluensya ng partner mo pagdating sa pera, pwede naman na ito yung abundance para sa'yo. Ang pag-ibig, ang maayos na love life, ang makakawala na sa hardships na ating dinanas, kung anumang form ang hardship ito ng 2025. Pwedeng ganun eh. So, what else? Para kay deck 1, pumili ng deck 1, ano ang ganap sa kanyang kaperahan. Pwede din kasi na yung iba sa inyo, nandun pa lang sa proseso na parang pinagsusumikapan pa lang. Halimbawa, 2025 nagsimula kayo ng negosyo, pero hindi pa sa ngayon, parang tuloy-tuloy pa ang pagdurusa. Sorry sa word, pero yun yung narinig ko. Pagdurusa. Tuloy-tuloy pa ang hardships o struggles when it comes to investments. At tuloy-tuloy pa ang
pagsusumikap para sa financial stability. Kung in the past you have been broken-hearted o merong failure, mukhang this in the coming months o at that period na, kasi timeless to, it's a timeless reading, at the period na napanood mo to, maaari na you are slowly getting out of yung betrayal, slowly getting out of a mental anguish, slowly getting out of the failure. Kasi may pagod eh, may exhaustion, may pagod. At hindi ako entirely sure kung may bagong taong parating para tulungan ka makaalis dun. Pero these cards came after that. So, pwede din kasi na, alam mo yung phrase na hindi ka naman mapapakain ng pera. So, pwede kasi na mayabong ang love life mo pero hindi pa ganun kaliwanag ang bukas pagdating sa finances. Pwede kasi na yun nga, meron pang struggles when it comes to making yung business na stable, going stable yung business o struggle when it comes to work. Pwede kasi na at the period na makita mo to, pwede na ikaw ay mapopromote pa lang at kaakibat ng promotion na yun ay may pagod. May pagod at pangangapa. Oops, may lumipad saglit. Alam mo, hindi ko alam kung merong gastador sa buhay mo. Hindi ko din alam, pwedeng breadwinner yung iba sa inyo. Um, Pwede rin na ah, mabigat ang naramdaman ko kasi merong King of Wands dito. Hindi ko alam kung tatay mo to o partner mo to. Itong tao na to ay very, ano siya, parang demanding siya. Dapat ganito ang gagawin, ganito, for some reason, hawak ka niya sa leeg. At malakas ang enerhiya niya, Aries, Taurus, Aries, Sagittarius, or Leo. Pero not necessarily those signs. Fire signs sila. Very demanding, may presence ng demanding na tao sa buhay mo. It doesn't necessarily have to be yung demanding na, oy, bilan mo ako ng ganito. Hindi ganun eh. Pero more on, gigil tripin ka. Halimbawa, may sakit siya, no? Tapos, magmamakaawa na paawa effect, magpapabebe para lang gastusan mo yung, I don't know, operation niya. Gastusan mo yung day-to-day life niya. So, merong force outside your control na hindi nakakatulong sa'yo para mag-ipon. Hindi nakakatulong na ang daming blockers around you. Ang tanging positive lang na nakikita ko dito sa mga pumili sa deck 1 ay yung love life. Pero it's a nice thing kasi lalo na yung 10 of Wands kasi may closure na eh. May closure na towards sa paghihirap. Pwedeng yung iba sa inyo ay ikakasal na. Pwedeng yung struggle na to ay sa finances sa wedding. Pwede din naman na ito ay failure sa investments. Pero, ang seeing this at lalo na ito, pwede kasi na magkakaroon ng pagkakataon na i-discuss siya muli. May magkakaroon ng pagkakataon na harapin muli yung struggles when it comes to finances. Halimbawa, ito, kung yung iba sa inyo nakarelate doon sa may tatay or partner na gastador, pwedeng yung iba sa inyo may gambling addiction yung kinakasama. Pwede din na yung tatay ang may gambling addiction. Naapektuhan kayo nito directly man o indirectly, pero basta naapektuhan kayo. At maaaring naging factor ito sa failed investments or failed ipon. Hindi masyado nakapag-ipon dahil doon.
magkakaroon ng pagkakataon at the time na mapapanood mo ito, magkakaroon ng pagkakataon na i-confront muli yun. Na parang mapag-uusapan nyo siya. Pero ingat ka kasi you run the risk of magpatay mali siya, parang hindi siya i-discuss, hindi siya pag-usapan, o parang pipilitin mo to go on a different way. Halimbawa, binigay na sa'yo ng opportunity, binigyan ka na ng opportunity para pag-usapan to. Bawa, meron na kayong family discussion, nakapag-usap na kayo, nagharap-harap na kayong pamilya, at halimbawa, ite-therapy na yung kung sino man itong gastador sa pamilya. Pero ikaw, imbis na sabihin mo na, o sige, pa-therapy ka na, parang, hindi, okay lang yun, gaganon ka lang. So, parang, hindi mo aaminin na nahihirapan ka sa kanya or nahihiya ka sabihin dun sa tao na tigilan mo na yan kasi ako'y nahihirapan. Alam mo yun? Siguro out of respect, parang mas titiisin mo na lang kaysa yung sabihin yung totoo. So, ingat ka sa mga ganong enerhiya kasi malaki ang chance na mag-fail ulit at lalo kang mapagod. Alam mo yun, maganda yung mga pinupundar mo eh. Kasi tingnan mo to, oh, merong roses na iniipon. So, maganda yung intention mo, maganda yung balak mo, maganda yung mga pinupundar mo. Pero for some reason, may mga tao sa paligid mo. Tao to eh, tao din to. Tapos failure pa to. Pero mukhang makakalagpas ka doon sa failure na yon, makakabawi ka. Pero ingat ka na kahit makabawi ka, may mga tao pa rin na nangongontrol or nag-a-attempt na kontrolin kung ano yung decision mo when it comes to finances. Tapos may risk pa na deadma. Nice. A period of stability. Pwedeng yung iba sa inyo could be in a same-sex partnership. Tapos, pwedeng um, parang nagko-corroborate to dun sa sinasabi ko kanina. Kasi, di ba, sabi ko kanina, maiihahon ka sa kahirapan. Yun lang yung phrase na naisip ko. Pero of course, hindi yun applicable sa lahat. Kasi Knight of Cups, this is a message of love. Pwedeng yung iba sa inyo, may darating na tao sa buhay ninyo, pwedeng partner, bagong partner, o pwede ding bagong kaibigan. Pero feeling ko partner eh na pwedeng same-sex same-sex partnership ito. Queen of Pentacles, ito siya, Taurus, Virgo, Capricorn. Very, very sasabi kong nagko-corroborate kasi ito ang clarification ng Knight of Cups, ng message of love. Ang tao na ito ay very grounded, stable. Kung hindi financially stable, practical siya. Kung hindi financially stable, alam niya kung paano i-handle ang kanyang mga kaperahan at magiging influential itong tao na ito the way you would handle yours. Kasi ang line mo, ang general na energy mo, ay may struggles, may hardships, may failure, at merong mga issue, may mga tao sa paligid na nagdidikta kung paano mo gagawin o pwede naman na nagmamanipula sa'yo para gastusan mo sila. Alam mo yun? At itong bagay na ito, itong issue na to ay hindi mo ma-confront. Pwede kasing, yung typical na scenario nito ay pwede kasing breadwinner ka. Hindi mo masabi na nahihirapan na ako. One, kasi mahal mo yung mga tao at tingin mo yun yung konsepto mo ng pagbibigay o pag-show ng love, which is pag-share ng blessings mo. Pero hindi mo na-realize, kasi ayan yung sinabi ko kanina, good intentions. Pero pasan mo ang daigdig with that good intentions. Flowers, o maganda. Maganda yung pasan niya pero mabigat siya, to be honest. So, you may need to let that go and address that. Pero kung hindi mo kaya, may hope na nakikita ako sa reading mo kasi maaaring may isang tao nga na magiging influential para sa pag-spend mo. At medyo matatagalan pa ng konti para makaalis ka doon sa struggles na iyong pinagdadaanan. Kung ikaw ay nag-iipon, wala kang struggles or failures when it comes to businesses or walang tao doon sa paligid mo na nagkocontrol sa financial decisions mo, it seems like there is a period of rest muna o parang hindi pa agad-agad halimbawa, hindi pa agad-agad na lalabas yung financial abundance. Pwede kasi na maghihintay ka muna sa bonus, maghihintay muna sa isang job offer, may paghihintay. May paghihintay, pero
it's gonna be it's gonna be quite a while. Yung iba sa inyo puwedeng excuse me, inom lang ako. Yung iba sa inyo nagbabalak na mag-overseas? May plano towards the future para makalagpas doon sa lugi. Yung iba kasi sa inyo mukhang nalugi, eh, or nautangan ta's hindi nabayaran. Tapos para ma-resolve yun, may paplanuhin kang bagong step or meron kang risk na ite-take para lang makalagpas doon sa failure. Puwedeng yun nga, mag-a-abroad, magta-travel to work overseas. Yung mo alis na siya, oh. No matter what it takes, I would use any kind of payong para to get me out of here. Freedom, fast movement. Yung fast movement na yan, pwedeng mabilis ang mga pangyayari para mabudol ka ng taong to. Or pwede din naman na once na makaalis ka, ewan ko, hingi ng kapatawaran yung tao na yan. Or pwede din na once makaalis ka, lalo siyang parang, alam mo yun, na-miss niyang humingi sa'yo. Bibigyan ka niya ng message na parang mas makulit siya. Pwedeng ganun. Kung sino man itong taong ito sa buhay mo, yung sinabi ko kaninang Taurus, Virgo, Capricorn, but not necessarily those signs. The stable individual, pwedeng single siya eh. Matanda na single. Kung sino man ito, pwede kasing earth sign din to, yung Taurus, Virgo, Capricorn na ano mo, na kaibigan mo. Pero pwede din kasi na medyo deep na, I mean malayo na yung napuntahan, pero pwede na yung iba sa inyo kasi ganun eh. Kaibigan mo siya pero matagal mo na siyang kaibigan pero magde-develop into a romantic connection yung magde-develop niyo sa isa't isa kasi parang siya yung naging rock mo, naging foundation, pwedeng crying shoulder, siya yung nakakaalam ng mga bagay na pinagdadaanan mo when it comes to finances. Tapos siya yung tumutulong sa'yo. Pwedeng nagpapautang here and there, minsan hindi siya nagpapautang pero tinutulungan ka niya kung paano ma-solve yung financial struggles mo. So, kung sino man ito sa buhay mo, dun ka magdidikit at kung na-identify mo kung sino 'to, huwag mo siyang alisin sa presence mo, i-appreciate mo siya kasi mukhang siya ang tutulong sa'yo para makaalis, kung hindi makapag-abroad, makalaya. Siya ang matutulong sa'yo para ma-unstuck ka dun sa financial issues or financial struggles or failure na nangyari sa past businesses mo. Kasi something has to give, pero it's not gonna happen this time. Huwag kang matuwa na hindi pa mangyayari yung tower moment, yung parang pinagsakluban ka ng daigdig to eh. Hindi pa siya mangyayari ngayon. Pero huwag kang matuwa na hindi pa mangyayari ngayon yung sampal na universe or yung pinagsakluban ka ng daigdig. Kasi maganda na quote-unquote, maganda na mangyari to agad kasi makakapagsimula ka ng panibago. Habang pinapatagal mo, yung financial issue sa family or sa partner, itong demanding na tao na yan, hanggat nasa buhay mo siya, ma-attract mo yung failure, hindi ka makakalaya. The faster na mawasak ang tower, the faster na makaka-move on. Okay. It's a period of rest. Mukhang you're in a period of rest. O pwede din naman na na yan, matic advice na papahingahin mo muna ang iyong utak. So, kung hindi mo pa feel na i-confront yung waldasero sa buhay mo at hindi ka pa makakaalis, ah, magpahinga ka muna. Feeling ko din at the moment na makita mo to,
you are in the journey of ano na, parang, alam mo yung nag-iipon ng lakas. Lalo na kung napanood mo to December 2025, end of the year. It's a period of bakasyon, pahinga, at ready to hustle ka na pagdating ng bagong taon. So mukhang yung iba sa inyo, nagpaplano na, handa nang makalaya, handa nang i-close yung chapter ng failure sa buhay niya, at handa nang makatanggap ng mensahe. Pwede kasing yun nga in the form of perfect yung love life mo. Yun yung form of abundance sa'yo. At dahil, kasi kapag positive, kaya 'di ba sinasabi nila lagi, be positive. Yung iba na-o-offend doon, pero honestly, in energy work, as an energy healer, yun talaga ang truth behind it. Pag ang puso mo ay full, doesn't matter, hindi mo kailangan maging mayaman para yung puso mo ay puno ng pagpapasalamat. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng positibong enerhiya, ang example na yun nga, mapagpasalamat, mas nakaka-attract ka ng mga bagay na positibo din sa buhay mo. So, sinabi ko yun kasi nga, pwede kasing in the form of, ang iniisip natin, kaperahan lang ang paraan para maramdaman natin ang abundance. Pero when your heart is full, lalo na maganda ang iyong romantic life, pag puno ng pasasalamat at puno ng pag-ibig ang ating puso, mas madali na mag-let go ng mga bagay na hindi na nakatutulong sa atin, mas madaling makalaya at makaalis, at mas madali nating ma-attract ang mga bagay, ang maraming kaperahan. Yun. At kapag tayo ay relax lang, which is a good card to see sa'yo, kapag relax lang, ano, mas open tayo sa mga positibong enerhiya. Bibigyan ko kayo ng oracle card. I think isa lang yung oracle card natin for all the decks para fair. Para fair. Wisdom of the Wild Things. Anong advice mo sa mga nakabunot ng deck 1? Advice? Remember the bones. Ito ay, mensahe nito ay oras na para ilibing ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa atin. Pero, huwag mong kalilimutan ang mga tinuro sa yung leksyon ng ng mga hindi magagandang bagay na nangyari sa'yo. Lalo na ngayon, end of the year, panahon na para ilibing. Remember the bones kasi ilibing yung mga bagay na hindi na nakabubuti sa atin. Pero tandaan mo kung paano ka pinatatag ng mga bagay na ililibing mo na yon. Okay? So, iwan ko na yun doon. Salamat, Deck 1 choosers at sa mga pumili ng tourmaline. Sana makita ko ulit next time. And pwede kayong manood pa ng ibang decks kung part of you napili yung iba. Pero, yeah, it's up to you. Salamat. Ako po si A. See you soon. Bye-bye. Hello. Alright. Deck 2 choosers. Ito ay Chelsea Dong. Ganda. At ito ang Chicholi Tarot deck. Ano ang kailangan mong malaman pagdating sa kaperahan o finances? This is our finances reading, end of the year 2025, pero timeless po ang mensahe nito. Could be applicable until 2026. Uy, yikes. Sun card in reversed. Ano ba, depressed tayo pagdating sa kaperahan? Medyo mahirap kumita ng pera o medyo hindi tayo natutuwa sa ganap when it comes to our finances? O parang pinagsakluban ng langit at lupa pagdating sa mga gastusin? Mukhang yan ang current na ating pinagdadaanan ngayon. O pwede din naman na this is something to be left behind in the past and ready na tayo para parang may padating na sun. Kasi sa ngayon, medyo hindi pa maganda ang takbo ng ating mga pinansyal na aspeto ng ating buhay. Pero, ewan ko, may napipick up ako na hindi nawawala ng pag-asa. Maraming you are the queen,
kumbaga queen bee, ang dami mong pinoprovidean na tao. Ang dami mong parang pinaglalaanan ng iyong gastusin. Kaya maaaring tayo ay somehow nalulugmok o hindi natutuwa sa sitwasyon ng ating pinansyal na bagay. Pero sun card to eh. So, ibig sabihin, may oportunidad para magkaroon ng bagong tsansa na i-invite ang abundance. Kasi maraming pwedeng card na lumabas para sabihin na ah, hindi masaya ang ating financial situation. Pero para sun card ang lumabas, ibig sabihin may opportunity kasi this is the most positive card in the spread pero reverse mo nakuha. So may struggles ako na pick up if not depression. Pero for the sun card to come up, there's a chance na maging upright siya. There's a chance na para magkaroon ng ma-attract ang abundance in another form. So ano tong next na card? Okay. Alam mo yung saying na deserve ko 'to. Ito yung na-pick up ko. Maaaring marami tayong pinaggastusan na celebrations na pwedeng Pasko din kasi marami tayong pinaggastusan in 2025. Marami tayong sinagot na mga celebration. Pwedeng iba sa inyo nagkaroon ng wedding. Una ko nga naisip dito, parang anak. Merong a child is on the way, a baby is on the way, so meron tayong konting gagastusin pagdating doon. At naisip ko yun kasi ang traditional na image ng sun sa Rider-Waite ay there's a child, may bata, may baby. So, pwedeng a baby is on the way at pwedeng yung iba sa inyo naggumastos sa kasal at ayoko na mag-celebrate. Yung gano'n ang nasa isip nyo ngayon. Kung may naririnig kayong mga ingay sa paligid, pasensya na po. Maganda kasi yung lighting ngayon at kailangan kong mag-shoot or gusto kong mag-shoot. Kaya, tuloy natin. Tuloy natin ang shoot kahit pa may mga maingay sa paligid. Yung aso ng kapitbahay namin, very, very excited always tuwing mag-shoot ako. Pero, that's beyond our control at naka-mic naman ako, sana malinaw pa rin ang aking sinasabi. Anyway, this is nice. Balance. Equal give and take. Maaring you are coming to a point na pantay ang pagbibigayan kung ikaw ay nasa marriage or kung ikaw ay nasa relationship. Equal give and take, mapagbigay. Ikaw ay ang nakabunot, mga deck to choosers. Mukhang kayo ay very, very mapagbigay. You are the light of the household. Pwedeng ganon. Pwede din naman light of your friends. Ikaw ang life of the party. At ito, magandang senyalis ito kasi positibo ito na pantay ang pagbibigay sa pagre-receive. Hindi lang give ng give ng give. Actually, this is the philanthropy card. Pwedeng ikaw ay isang philanthropo, mahilig ka mag-donate, may struggle pero alam mo na mababawi din siya. Feeling ko kung nawalan ka ng malaking pera this year, feeling ko mababawi mo siya o maibabalik siya sa'yo in no time. Kasi celebrations are temporary. O, sino to? May kaaway ka ba? May kaaway ka bang madera in your life? Away tong dalawang to. Combined. Lalo na to. Yung iba sa inyo pwedeng masyadong mapagbigay tapos nagagalit yung asawa nyo dahil bigay kayo ng bigay. Pwede din naman na kayo yung nagagalit sa asawa nyo na bigay ng bigay so wala na natitira sa bahay. Pwede din naman na yung iba sa inyo breadwinner tapos yung isa sa relationship gusto nang mag-detach ng pagbibigay sa family kasi magbubuo na kayo ng pamilya or may pamilya na kayo pero yung partner or pwede ikaw yun, bigay pa rin ng bigay dun sa parents niya, sa kapatid niya, magpapaaral pa rin. There's a presence of sorry sa term pero ito talaga yung lagi kong term dito, cold-hearted bitch. There's a cold-hearted bitch in your life, very, very detached. Wala kang pakialam kung ganyan. Ganyan yung mga salita niya. Minsan na masakit siya magsalita, pero honest ang tao na ito. Very, very honest. Very, very honest itong tao na ito, brutally frank. So, pwedeng itong taong to, lagi mong nakakaaway, meron kayong hindi pagkakasunduan over finances.
Meron kang nakakaaway sa finances. Pwedeng nanay mo din yan, mahadera nga sabi ko kanina, mahadera. Pwedeng nanay mo. Pero gusto ko na nakikita ko tong card na to sa gitna. Kasi tingnan mo, ang dami niyang brats, ang dami niyang pets. Ang dami niyang pets, pero parang equal silang lahat ng attention at lahat sila parang marami kang inaalagaan. Pati yung ito, yung bees, di ba sabi ko kanina, you're the queen bee, you're the source of light, source of food, source of whatever, source of everything sa bahay. So, pwede, tingnan mo, abundance, fertility, so, it's either sa inyo magma-manifest ang abundance in the form of having a baby on the way or pwede din naman na literal na pera. So, kung nag-umpisa ang taon o matatapos ang taon na tayo ay hindi stable ang ating finances o medyo may struggles pagdating sa pera, this is an assurance na mababawi mo siya. This is a guarantee na mababawi mo siya. And I feel like yung mga pumili sa inyo ng deck na ito ay may mindset na nababawi ang pera. Kasi meron kayo abundance mindset. Equal give and take. Um, walang possessiveness, walang ganon sa pera sa inyo. At maaaring yun ang dahilan. I mean, positive yun, maganda yun. Pero, pwedeng para sa partner nyo, sa nanay nyo, in-laws nyo, hindi sila okay doon. At yun ang nagkukos ng arguments o away. Pero, with this Empress, you are parang embodying yung connectedness with the earth, and with that connectedness with the earth, napapaisip ka or may mindset ka na parang it can be replenished, na hindi ka mauubusan, which is a good mindset to have. Kasi, totoo yun, when you're coming from a place of abundance and you're not coming from a place of lack, madaling ma-attract lalo ang abundance. Oh, meron pang isang queen dito kasi ito Queen of Swords, yung cold-hearted bitch na sinabi ko kanina. Matabil ang dila, masungit, mataray, brutally honest, brutally frank. At pwedeng yan ang nagkukos ng argument mo when it comes to finances. At meron pang isa dito. Ano ba? Marami ko bang tinutustusan na queens? Ito naman ay Queen of Wands. Isa namang demanding to. Demanding kung ano, alam niya yung gusto niya. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Very extreme to ha. Pero hindi lahat makaka-relate dito pwedeng isa o pwedeng wala at all. Pero ang pumasok sa isip ko, sugar daddy. Pwede kang, yung iba sa inyo pwedeng sugar daddy. At very generous si sugar daddy. So, kung ikaw ay cross-watcher at napili mo to, pwedeng ikaw yung may sugar daddy o pwede din naman na lapitin ka na sugar daddy, magkaka-sugar daddy ka, pwedeng ikaw to, pwedeng ikaw yan. Queen of Swords, brutally honest, Queen of Wands, very, sorry, demanding. So, kung neither ka dyan at meron kang kadil na ganyan, it seems like yung source of your financial issues, no matter how an issue looks like to you, source of financial issue ay marami kang tinutustusan. Marami kang tinutustusan at mga tinutustusan mo tong ito, very, very demanding. Pwedeng ikaw ang nagpapaaral sa kanila, pwede din naman na ikaw ang tumutustos sa mga celebrations nila sa bahay. Yes. And the arguments would not stop. O pwede din naman na ikaw ay I'm sorry, pero ang naririnig ko cash cow. Kung ikaw ay nandito para i-address yon, pwedeng huwag kang masyado huwag kang dapat equal give and take. Kung ikaw ay may ilalabas, dapat meron ka ding aanihin, meron ka ding tatanggapin. Pero ang maganda niyan, this is a good card to see. Siguro, yung iba sa inyo, di ba kasi sabi ko lang na kailangan mong kailangan mo tanggalin, magbawas ng mga tinutustusan. Dapat equal give and take. Feeling ko yung iba sa inyo wala pa dun sa point na equal give and take. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang mapapalayain ng sarili sa pagpapaaral ng kapatid, pagpapaaral ng ibang tao, paggastos o paglalaan ng iyong ipon para sa iba. Which is, pag dumating ka sa punto na equal give and take na, o parang kung ano yung lalabas mo, yun din yung tatanggapin mo, balanse na ang give and take sa buhay mo, that's the point that you would reach emotional satisfaction. Pwede nga yung iba sa inyo,
yun nga, ikakasal, wedding yung pinaggastusan, at parang naubos ang pera doon, may a period of depression or sadness when it comes to that recent big spend. Pero as time goes by, siguro after 3 months or pwedeng after 8 weeks or 8 months or 10 months or 10 weeks, makakalaya ka na doon sa mga gastos. Pwede din yung iba sa inyo papaaral ng kapatid. So, gagraduate ka na din sa paggastos para sa ibang tao. It's coming soon, kumbaga. O, anong hinihintay mo? The battle is not yet over with this Queen of Swords. Ang Queen of Swords na yan, merong isang tao yung Queen of Wands, no? Siya ang dahilan ng pwedeng may anak ka dito. Siya ang dahilan maaari ng iyong kalungkutan pagdating sa mga bagay kaperahan. Tapos, meron namang isa, ewan ko, kaaway mo lang siya for no reason. Pwedeng siya ay ex mo, pwedeng ex-wife mo, kailangan mo magtustos doon, at hinahunt ka niya. Yung mahadera na sinabi ko, yan yun eh. Pwedeng hinahunting ka niya na, kailan ka magbibigay sa anak mo, kailan ka magdedeposito ng ganito, pwedeng ganon. Tapos, yun ay nagiging cause yung pangungulit niya ang nagiging cause ng argument. Doesn't matter kung ang argument ay with your current partner o pwedeng sa kanya din. It's a long battle and a long, arduous, never-ending battle. So, nakakapagod. May mga tao sa paligid mo na papagod sa'yo at maaaring sila ay babae, dalawang babae. Hindi ko alam kung pinagsasabay mo sila, kung ex sabay isa, asawa mo kayo makakasagot niyan. Pero dalawang queens ang ang umaagaw ng attention mo dito. Yung pumili ng deck 2. I don't know kung ano ba yan, muna kayo, ang tawag dito, ceasefire. Kasi ito ceasefire to eh. Ceasefire muna kayo. Hindi muna kayo mag-uusap o kaya pahinga muna sa isa't isa. Pero merong isang bagay na hindi ka makagalaw pa. Pwede kasi na meron kang planong investan pero hindi ka makagalaw sa ngayon kasi nga meron ka pang iniintay na, ewan ko, na transfer dito sa tao na to. Merong nasa middle ka of a fight with this person. Or pwede kasi na legal battle yan eh. Tapos ceasefire muna kayo. Nag-iantay ka ng ewan ko may inaantay eh. Merong isa sa inyo nag-aantay. Waiting for your ships to come, waiting for an investment to come. Pause muna, pahinga muna, hindi muna magbibigay. Pwedeng ganon. At you are at peace na wala ka pang movement sa ngayon. Speaking of no movement, ito. Wala mo ng movement. It's either walang movement or magpapadalos-dalos sa ingat ka na magmamadali ka. Alam mo yun, para lang matapos na yung usapan, dadaanin mo sa pera, bibigyan mo na lang siya ng pera. Feeling ko yung mga deck 2, mga pumili ng deck 2, may financial capability kayo. Kung hindi financially capable, siguro pwedeng iba sa inyo kasi nasasabi na hindi kayo financially capable kasi marami nga kayong pinapakain, marami kayong tinutustusan. Pero kung wala yung mga tinutustusan mo nyo na yun, you are very capable, marami na kayong naipon. Kung wala sa inyo, wala doon ni isa nakarelate kayo, like wala kayong tinutustusan, I feel like whatever struggle you have when it comes to finances, I strongly feel that mapagtatagumpayan nyo yun kasi may mindset kayo na hindi nyo dapat inaangkin lang ang pera and it's supposed to be shared freely. Generous kayo. Yung mga pumili ng deck 2. Hindi ko sinasabi na magdamot kayo. Magdamot kayo para makaipon kayo. Pero pwede din naman na gano'n. Basta, tingin ko, huwag kayong masyadong magpadalos-dalos. Lalo na sa pagbibigay, ubos biyaya, huwag naman gano'n. Huwag magpadalos-dalos at huwag magmadali. Pwedeng yung iba sa inyo, ang magandang mensahe dito, makakalaya na kayo doon sa mga obligasyon nyo sa bahay.
Makakalaya na kayo doon sa mga pagsasagot sa mga selebrasyon. Maaaring kasi tapos na yung celebration. There is an emotional fulfillment coming towards you when it comes to yung pagbibigay. Pwede kasing nagdo-donate kayo sa charity, kaya you are always abundant. You are being blessed by the universe. Yun nga lang ingat din kayo kasi malaking factor itong dalawang queen na ito sa buhay nyo. Hindi ko alam kung sino yan, pwedeng in-laws nyo, pwedeng nanay nyo. Queen of Swords at Queen of Wands, pwedeng Libra, Aquarius, Gemini, o pwede din naman na Aries, Leo, Sagittarius. Doesn't have to be those signs, pero merong presensya ng dalawang tao na medyo malakas ang sa'yo, kapit. Malakas ang paghingi sa'yo, makulit, magulo, demanding. Yun naman nagkukos ng arguments and parang nakakapagod yun on your end. Pero maganda na makita to kasi yun nga, ceasefire, pahinga muna, or may iniintay ka, waiting for your ships to come, or being at peace with not doing anything. Kaya maganda din na maging mindful ka kasi extreme ito, not doing anything tas biglang magpapadalos-dalos. Oo. Mabilis ang mga pangyayari, yung mga ganun. So, yun. Yung mindset mo na maganda, abundance mindset, it's a good thing to have. Kasi yun ang weapon mo para hindi ka, alam mo yun, ma-motivate ka na ma-replenish yung mga nawawala sa'yo. Kasi ikaw ay source of ikaw, sorry ulit sa term, parang ikaw yung cash cow. Ikaw ang sandalan ng bayan pagdating sa kaperahan. So, kung ikaw ay cross-watcher naman ng taong ito, wag kang ganon, wag kang masyadong mapanghingi. Kasi, mauubos itong taong to, napapagod din siya, at feel ko titigil ka na sa obligasyon mo. Kung sino man yung tinutustusan mo. Kung hindi ka titigil, tumigil ka na. Tumigil ka na kasi basta tanggalin mo sa buhay mo kung ano man yung bagay na nagpapabigat sa'yo. May bagay na parang nagpapapagod sa'yo eh. Kasi okay ka naman eh. Tingnan mo, balance nga eh. Ayan fertile and abundant. May milagro. Emotionally fulfilled ka. Alam mo yun. Pero may mga tao sa paligid mo na parang nagkukulong sa'yo. At parang nag-uudyok sa'yo na parang gawin mo na to ngayon na nagpe-pressure. So, kung ano man yung nagbibigay sa'yo ng pressure, alisin mo na yan. Alisin mo na. Quest into the subconscious. Tingin ko kadugtong yan nito. Yung pagpapahinga and take a break. Mag-pause ka muna. Kung hindi ka nagme-meditate, actually invitation to meditate. Mag-reflect ka. Lalo na end of the year at bago magsimula ang 2025, I suggest it would be nice for you na mag-step back at parang uh, detach ka muna during this vacation sa mga tao na may pressure sa'yo. Ang daming pressure and you have to reflect on what went wrong or what have you done right in the last few months of the year, and pagmuni-munihan mo yung mga bagay na tama mong ginawa. Kung di ka nga nagme-meditate, pwedeng meditation would help you. And parang siguro din kayo yung tipo na hustle ng hustle, trabaho ng trabaho, kaya hindi kayo nauubusan ng pera. Pero ang dami niyong tinutustusan. Pag-isipan niyong mabuti kung alin doon ang babawasan, alin doon ang i-retain, o pwedeng lahat sila tanggalin niyo na. Basta anything na weighing you down, it's time to let them go. So, yun. Iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita at sana makita ko yun next time. Pwede nyo panoorin yung ibang decks, bahala kayo. Pero, yun, sana makita ko yun next time. Ako po si A and see you soon. Bye! Hello! Alright, last deck. Third deck. Natin to dyan. Ito ay Pyrite.
And this is the Yokai Tarot deck. Okay, ang theme o ang question ay ano ang kailangan mong malaman tungkol sa iyong finances o kaperahan. Finances reading. Pick a card, finances reading. Anong kinakailangang malaman, lalo na end of the year o early 2026. Sa panahon na makikita mo to, maaring ikaw ay hindi na Pasko. Kasi I'm doing this December 2025. Shucks, puro 7. This is a learning experience for you. Whatever it is that you're going through when it comes sa kaperahan, it's a learning experience. 7 agad ang lumabas. Exploration, pwedeng you are in an exploration mode when it comes to earning more. O, pwedeng yung iba sa inyo naghahanap ng side hustle o pwede din naman na nagko-consider o nag-explore. Medyo hindi ganun ka-positive ang cards na ito. Lalo na itong 7 of Swords kasi cheating ito, treachery. Pwedeng merong iba sa inyo ay naloko sa pera o pwede din naman na na-scam, nabudol, o whatever. Pwede din naman na na-scam kasi nga December ang season ngayon. It's a season of giving, so marami tayong pinaglaanan ng ating kaperahan. Ang 7 of Wands naman, ito ay trying to prove yourself. Trying to prove na parang I'm good enough to be here. Hindi ko alam kung you're trying to prove sa inyong partner or you're trying to prove your worth sa trabaho. Hindi ka makaalis. Yung iba sa inyo pwedeng hindi makaalis sa trabaho. Pwedeng yung iba naman sa inyo may utang sa amo nyo kaya hindi makaalis sa trabaho. So parang ginagawa pa ang lahat para hindi mahigpit ang kapit ba, kumbaga, dun sa work, dun sa pinagtatrabahuhan. Medyo sorry pero insecurity ang napipick up ko na energy ng mga pumili ng deck 3. Pero 2 cards pa lang naman yan. So, explore natin ang mga susunod na cards. Pwede kasing merong sa paligid nyo na ewan ko, nag-uubos ng pera. Naguhut-hut nga yung narinig ko eh. Kasi cheating yan, unang-unang card. Treachery, nanloloko. Pwedeng kung OFW ka, kung nagpapadala ng pera, pwedeng yung pera na pinapadala mo ay hindi na ilalaan sa kung saan dapat ilaan. Sa iba ginagamit at hindi mo yun alam. Pwede din naman na ginagawa mo yun, bigay ka lang ng bigay kasi ayaw mo na mawala itong taong to sa buhay mo. When in fact, hindi naman siya talaga helpful sa'yo. Parang ginagatasan ka. Bakit ganun yung tema? Negotiating your worth. Reverse siya nakuha eh. Alam mo kung upright to? It could have been, a message of opulence and luxury. It makes sense and kahit upright, kasi tagalid siya eh, pero my intuition says it has to be this way. It makes sense na there's a negotiation when it comes to your worth kasi unang-unang card mo is this cheating card. Somebody is not being true to you. Somebody is dishonest sa'yo. And then there is this energy of trying to prove na parang hindi confident doon sa kakayahan, hindi confident doon sa kayang ibigay. Pwede din naman na parang feeling mo, alam mo yun, yung willing ka magbigay ng sobra-sobra para lang ma-secure yung spot mo. Ine-negotiate mo yung worth mo.
Okay lang na tumanggap ng trabaho na lowballer, mababa ang sahod para lang magkatrabaho. Uy, Knight of Cups. Pwedeng yung iba sa inyo, hindi sa ano, hindi sa kaperahan suswertehin, kundi sa love life. May mga bagay na hindi malin. Alam mo, kung kung ang issue mo, partner mo, merong tinatago siya sa'yo. Something is kept in the dark sa'yo. Tapos ito kayod ka ng kayod, pero may mga bagay na hindi pa ganun kalinaw sa'yo. At maaaring anytime soon mabibigyan ng kaliwanagan sa'yo. Kung ikaw ay halimbawa tumatanggap ka nga ng mababang sahod para lang para magkatrabaho, pero papagod ka, pwedeng magkakaroon ka ng epiphany na parang may marirealize mo soon na I shouldn't be doing this, hindi ako dapat bigay ng bigay o prove na ng sarili ko, dapat makontento ako, pwedeng ganun. Merong isang tao sa buhay mo na, or enerhiya lang, pwedeng enerhiya lang to eh. Pwedeng amo mo to, pwedeng tatay mo, very Aries energy, demanding. Malaki ang hinihingi or maraming hinihingi sa'yo, pinipilit ka, pinipressure ka to do this na labag sa kalooban mo. Mabibigyan ng linaw to soon na parang hindi mo deserve yung mga ginagawa sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Pwedeng partner mo, pwedeng katrabaho mo. Pero merong ano dito eh, yan o, Knight of Cups. Message of love. Pwede din yung iba sa inyo nakipaghiwalay na pero meron kayong shared na gastusin sa bata. Anong kinakatakot mo? Kung ano man yung alam mo, naalala ko yung ano eh, hindi ko napanood yun, pero alam ko lang yung linya na yung sa One More Chance, yung ako na lang please. Ako na lang piliin mo. Ito yun eh. Ito yung energy na yun. May pagmamakaawa. Pero meron ding pag ano, parang ayoko na. Parang kailangan ko na itigil to, napapagod na ako. Closure sa isang bagay na sobrang bigat sa'yo. Pero meron kang, yung iba sa inyo, pwedeng natatakot na tapusin ang ugnayan sa isang taong manloloko. Doesn't matter kung lover mo yan o boss mo yan, take what resonates, pero hindi makaalis. Pwedeng nagpaplano na umalis, pero hindi makaalis. Curious ako ano yung magka-clarify dito kasi nine-negotiate mo, parang hindi mo pa nakikita fully yung value mo. Whether it's sa work, whether sa work to o whether sa love life. Empress in reverse. You are stretching yourself way too thin. Ano ibig sabihin nun? Pinapagod mo yung sarili mo. Bigay, overgiving. Bigay ng bigay. Hindi nare-reciprocate o hindi na ibabalik sa'yo kung ano yung deserve mo. Push, push, push. You're trying to prove. Napapagod ka na. Nauubos ka na. Pero, andiyan ka pa din. Natatakot kang umalis. Knight of Cups, maganda ang clarification niya, the Fool. There's a new chapter waiting for you. Para siyang yung, deck 1 yata yun. May Knight of Cups din. Pwedeng magkakaroon ka ng opportunity sa pag-ibig. Or pwede din naman, yan ang abundance na darating sa'yo. Hindi man sa kaperahan, pero mapupuno ang iyong puso. Merong isang tao na magsisend sa'yo ng mensahe ng pag-ibig o parang aamin sila sa'yo.
And yung pag-amin na yan, siya ang magiging simula, magkakaroon ng bagong simula na magmumula doon sa pag-amin na yan. New beginning in love and full, magte-take ka ng risk. Pwede kasi yung iba sa inyo, you have been living with somebody na inuubos ang iyong budget. Hindi ko sinasabi na itong taong na to hindi niya uubusin yung budget mo, pero kumbaga mabibigyan ka ng distraction doon sa mga bagay na umubos sa'yo nitong mga nakaraang buwan. At mukhang ito ang magiging focus mo. Wala akong nakikitang dito, financial abundance. So kung yun yung hinahantay mo, marami pang issues na nangyayari, marami pang tinatago, marami pang pandaraya ang ginagawa behind your back. And kailangan mo munang ma-resolve yun bago mabuksan ang pinto towards abundance. Lalo na yung the Empress dito, reverse mo nakuha. Kasi yan, ubus biyaya, bigay ng bigay. Stretching yourself way too thin nga. Hindi siya milagro. Ang upright niya ng milagro. Tapos, clarification pa siya ng 9 of coins, which is yung parang okay lang sa'yo na nagsisettle. Okay lang sa'yo na lowballed ka. Okay lang sa'yo na mababa ang bigay sa'yo. Ito yung meron alam mo yun, ganun na lang. Pero, imbes na tingnan mo yung sarili mo na you are capable of anything. For the lack of a better term, para siyang mababa yung tingin sa sarili. Yan yun. Kailangan ang challenge niya na i-upright yan. Non-negotiable ang ang value, parang ganun. Walang katapusang laban. Maraming forces around you na pagod. Patuloy ang laban. Laban lang ng laban. Napapagod ka na. Napapagod na, tas marami pang bagay ang hindi clear sa'yo. Pwede din kasi na magkakaroon ka ng clarity over something, marirealize mo na shit, parang pinapagod ako nitong taong to, wala nang magandang binigay sa akin. Alam mo yun? Pero, ang maganda niya, may bagong lease in life, kumbaga, kasi merong message of love na padating. Uy! Balance! Equal give and take. Pwede din na itong emperor na to, yung stricto authoritative, pwedeng yung padating sa'yo na tao ay older than you. Hindi ko sinasabi na DOM, pero banyang mata, halimbawa 40 ka, 42 siya, ganun, or 43. Magiging influential yung tao na yan sa mga decision mo in terms of finances. Pwedeng babaguhin yung tao na yan ng pananaw mo sa pera. Pwede din naman yung tao na yan ay financially stable siya at may impluwensyahan ka niya when it comes to handling your finances. Kasi maganda yung ending ng reading mo, 6 of coins, equal give and take. Philanthropy card, ito yung mapagbigay. Nagbibigay ng ayon sa nararapat at tumatanggap equally kung ano yung nararapat para sa'yo. Equal lang kung ano yung nilalabas mo, yun din yung tinatanggap mo. Balanse ang giving and taking mo. Hindi ka ubos biyaya kasi ito bigay lang ng bigay So mukhang magpo-progress from this point on na napanood mo to, magpo-progress siya into something na balance na. At malaking bagay itong tao na ito na parang kumbaga aayusin niya yung path mo. Ididiretso niya. Kung dati ay ikaw ay walda sa pera o pwede din naman na ikaw na paliligiran ng mga mapanlinlang at pinawaldas ang iyong pera, pagod ka na doon, merong presensya ng isang tao emperor, parang he would take the lead doon sa kung paano aayusin yung path mo when it comes to finances. As mentioned, wala akong nakita na ito na yung pinaka-positive when it comes to finances. So, mukhang mababalanse lang. Kung dati gastador ka, this coming months,
if not the New Year 2026, ikaw ay magiging matino pagdating sa pera. It wouldn't happen overnight. It would be under the influence of this person na very stricto pagdating sa mga disiplinado. So, may impluwensyahan ka yung disiplinadong tao na yan para maayos once and for all ang iyong finances. May struggle ako nakikita overall. Struggle when it comes to, let's say, bawa, may naisip ka na opportunity to earn money, matatakot ka na simulan yon. Pwede din naman na under the influence ka pa, in a relationship ka pa sa isang mapanlinlang na tao, at siyang nag-uubos ng iyong finances, may pagod eh. Pagod tong dalawang to, napapraning. The battle is never ending. Pero, ang maganda din, now, hindi man related sa finances, merong message of love na parating sa iyo. At ito ang magmamarka ng bagong oportunidad para magbago. Kumbaga, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Huwag ka mag-expect na na totally karaos ka. Pero while it's good to acknowledge that and to manifest that, huwag ka mag-expect na talagang yayaman ka. Kasi meron pang may mga struggles pa ako nakikita currently. At the moment na mapanood mo to, may konti pang struggles, pero may new beginning at magkakaroon ng balance when it comes to handling yung finances. Yun pa lang, balance pero hindi siya yung tipong yayaman ka, news, hindi ganun. Ano mensahe sa'yo ni Universe? Uy, ulog. Wait lang Hindi ko lang kung paano kukutunin. Ayan. Don your witch hat. Kung ikaw ay natatakot na magsimula, tanggalin mo yung takot na yan. Halimbawa, natatakot ka na mag-venture into a new business or natatakot ka content creation, pero naisip mo na siya gawin. Don your witch hat. Ang challenge sa'yo ay, put on your magical hat and manalig ka, maniwala ka na you can do it. Maniwala ka na kaya mong gawin kung ano man yung where you put your mind to, kaya mong gawin. And manalig ka na you are unique and weird enough to be liked by everybody else. The fear, mayroong pang fear na nananalaytay sa'yo at maaring yung fear na yun, natatakot ka na hindi ka magustuhan ng mga tao, natatakot ka na hindi mo ma-express yung truth mo. Pero once na mag-connect ka do sa authentic part of you at i-acknowledge mo na you are capable more than you think. You're capable more than you give yourself credit for. And marami kang talent or skills na kailangan mo i-share. Hindi ka mahahanap ng mga tao kung nagtatago ka. So, don your witch hat and believe na you can manifest and you can bring in the luck or you can bring in the kung ano yung gusto mong i-manifest, you can bring them in and bring them to your life. So, positive pa rin siya in a sense. It may not be what you're looking for, like yayaman ka. It's not that kind of news. Pero, you have to work on letting go of the struggles muna. Let go of this cheater. Have faith in yourself. Manalig ka sa sarili mo. At maganda dito, kung ikaw ay nahihirapan, mukhang merong mga tao na susuporta sa'yo along the way. So, pwede din itong emperor na to, may intimidating siya eh. Pero feeling ko, yung pagka-intimidating niya, yun ang makakatulong sa'yo para ayusin mo buhay mo. Ayun. Iwan ko rin doon. Salamat sa pagbisita at sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!